Noong tagsibol ng 1991, isang mag-asawang nasa edad 30 ang lumipat sa isang lumang apartment sa lungsod ng May Kawayan, Bulacan. Ang asawang lalaki, si Jose Reyes, ay nagtatrabaho bilang isang construction worker upang suportahan ang kanilang pamilya. Ang kanyang asawa, si Maria Cruz, ay nagpapatakbo ng isang maliit na karinderya sa kalapit na palengke. Naaalala ng mga kapitbahay ang mag-asawa bilang isang ordinaryong pamilyang Pilipino, masisipag, tahimik at hindi kapansin-pansin. Ngunit noong taglagas ng taon ding iyon, biglang pumanaw ang asawang si Jose sa isang aksidente sa sasakyan pauwi mula sa trabaho. Sa mga panahong iyon, maraming kalsada sa paligid ng May Kawayan ang hindi pa maayos ang mga traffic light at hindi na rin kataka-taka ang mga aksidente sa gabi. Tinukoy ng pulisya ang insidente bilang isang simpleng aksidente at ang naulilang si Maria ay nakatanggap ng insurance money mula sa life insurance na kinuha ng kanyang asawa. Naawa ang mga kapitbahay sa kanya na naiwang mag-isa sa murang edad. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1993, muling nag-asawa si Maria. Ang kanyang bagong asawa, si Roberto Santos, ay isang lalaking nasa edad 40 mula sa Malolos na nagpapatakbo ng isang maliit na hardware store. Di nagtagal matapos silang ikasal, lumipat sila sa isang mas maluwag na condominium sa Novaliches. At noong tag-init ng 1994, habang nagbabakasyon ang kanyang asawang si Roberto, nalunod ito sa itaas na bahagi ng Angat River. Bagamat magaling lumangoy ang lalaki, ang opisyal na sanhi ng pagkamatay ay bigla ang pamumulikat ng kanyang binti. Muli, nakatanggap si Maria ng insurance money. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid na siya ay isang babaeng malas. 2 taon ang muling lumipas, ngunit walang sino man ang opisyal na nag-usisa. At sa simula ng 1997, nagpakasal si Maria sa kanyang ikatlong asawa, si Benigno Garcia. Sa pagtatapos ng taong iyon, namatay ang asawang si Benigno habang natutulog dahil sa atake sa puso. Nang isumite ang pangatlong kahilingan para sa insurance claim, isang empleyado sa dibisyon ng pagsusuri ng isang kumpanya ng insurance ang tahimik na tumayo mula sa kanyang upuan habang nakatitig sa mga dokumento. Parehong benepisyaryo, magkakaibang kumpanya ng insurance, ngunit isang paulit-ulit na pattern. Dito nagsimula ang mga katanungan, bakit namatay ang 3 asawa sa loob lamang ng wala pang 2 taon mula nang sila ay ikasal? Bakit walang sinuman ang mas maagang nagduda gayong magkakaiba ang sanhi ng kanilang pagkamatay? Paano nagawang makuha ni Maria ang insurance money ng 3 beses sa loob ng napakaikling panahon? At ano ang katotohanang hinarap ng mga investigador matapos magsimula ang pagsisiyasat? Bago tayo magpatuloy sa kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito. Ating balikan ang buong kwento ng kasong ito mula sa simula hanggang sa wakas na nagsimula sa May Kawayan noong 1991. Ito ang silid ng mga tala ng kaso. Noong Marso 1991, isang truck ng lipatbahay ang huminto sa harap ng isang lumang 5 palapag na apartment sa lungsod ng May Kawayan, Bulacan. Mula sa truck ay bumaba ang isang mag-asawang nasa unang bahagi ng kanilang edad 30. Ang asawang lalaki, si Jose, ay isinilang noong 1958 at noon ay 33 taong gulang. Ang asawang babae, si Maria, ay isinilang noong 1960 at 31 taong gulang. Dati silang nakatira sa Tondo, Maynila, ngunit lumipat sila sa May Kawayan, Bulacan upang makatipid sa upa at deposito. Ang kanilang apartment ay isang maliit na unit na may 2 kwarto. Sa panahong iyon, ang paligid ng May Kawayan ay isang lugar na mabilis na lumalago dahil sa pagdagsa ng populasyon mula sa Kalakhang, Maynila simula noong huling bahagi ng 1980s. Ang mga apartment at condominium na itinayo sa lugar ng mga ginibang lumang bahay ay nagsulputan sa mga eskinita at hindi nauubos ang pangangailangan para sa mga arawang manggagawa sa mga construction site. Si Jose ay isa sa mga arawang manggagawang ito na palipat-lipat ng construction site. Hindi siya regular na empleyado at wala siyang permanenteng lugar ng trabaho, ngunit sa panahong iyon, hanggat malakas ang iyong katawan, hindi ka mauubusan ng trabaho. Umaalis siya ng bahay ng 6:00 ng umaga,
pumipila sa harap ng mga ahente at umuuwi na puno ng alikabok sa katawan pagsapit ng dilim. Iyon ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang asawang si Maria, wala pang isang buwan matapos lumipat, ay umupa ng isang maliit na puwesto sa isang sulok ng kalapit na palengke. Kahit na tinawag itong tindahan, ito ay halos isang bangketa lamang na may dalawang nakalatag na natutuping mesa. Gayunpaman, naging tanyag siya sa pagiging mahusay sa pagluluto at unti-unti siyang nagkaroon ng mga suki. Adobong kangkong, ginisang ampalaya, menudo. Ang galing ninyong magluto, Ale. Tuwing pinupuri siya ng mga customer, tahimik lamang siyang ngumingiti ng hindi umiimik. Ayon sa alaala ng may-ari ng katabing pwesto, wala silang anak. Mahigit 5 taon na silang kasal, ngunit hindi kailanman ikinuwento ni Maria sa mga tao sa paligid ang dahilan. Sinasabi ng mga residente ng apartment na hindi nila kailanman narinig na nag-away ng malakas ang mag-asawa ni hindi rin sila nakakita ng anumang espesyal na paglalambingan. Sila ay isang tahimik at payapang mag-asawa. Gayunpaman, mga 3 buwan matapos silang lumipat, noong Hunyo 1991, isang may bahay sa unang palapag na madalas makasalubong ni Maria ang may naaalala ang isang pangyayari. Isang hapon, nakita niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot na paakyat sa hagdanan ng apartment. Nang maglaon, tinanong niya si Maria kung sino ang lalaking iyon. Sumagot siya, "Ay, oo, nag-aayos lang ako ng papeles para sa insurance." Maikli niyang sagot at nagpatuloy sa paglakad. Sa panahong iyon, walang anumang kakaiba sa mga salitang iyon. Ang 1991 ay ang kasagsagan ng door-to-door selling ng insurance. Kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya, naging uso ang pagkuha ng life insurance at accident insurance at ang mga ahente ay palakad-lakad sa mga residential area. Ang pag-upo ng isang ahente sa kusina ng isang may bahay at paglalatag ng mga plano sa ibabaw ng hapagkainan ay isang pangkaraniwang tanawin. Ang pagkuha ni Maria ng insurance ay hindi naman talaga kahina-hinala. Sa panahong iyon, daan-daang libong bagong kontrata ng insurance ang pinirmahan sa paligid lamang ng may kawayan. 2 insurance policy ang kinuha sa pangalan ni Jose. Ang isa ay isang term life insurance mula sa Pilipinas Life Insurance na magbabayad ng 11,000 piso sa pagkamatay. Ang isa naman ay isang accident insurance mula sa Asia General Insurance na magdaragdag ng isa pang 1,000,000 piso kung ang sanhi ay aksidente. Ang kabuuang halaga ay 3,000,000 piso. Ang benepisyaryo sa lahat ng ito ay ang kanyang asawang si Maria Cruz. Sa mga panahong iyon, ang isang lumang apartment sa may kawayan ay maaaring upahan sa halagang ilang daang libong piso lamang kasama na ang mga paunang bayarin. Ang kabuuang 20,000,000 piso na insurance money ay hindi maliit na halaga. Ang petsa ng kontrata ay Hulyo 1991 at namatay si Jose sa isang aksidente sa sasakyan noong Oktubre ng taong iyon, 3 buwan lamang matapos kumuha ng insurance. Ang aksidente ay nangyari bandang 11:00 ng gabi, malapit sa isang intersection sa isang national highway sa Bulacan. Pauwi na si Jose, matapos ang trabaho at pag-inom ng gin kasama ang mga katrabaho nang masagasaan siya ng isang malaking truck habang tumatawid sa kalsada. Agad na tumawag ng pulis ang driver ng truck at dinala si Jose sa ospital, ngunit hindi na siya muling nagkamalay. Ang sanhi ng kamatayan na nakasaad sa death certificate ay multiple organ failure dahil sa matinding pinsala. Naging maikli lamang ang investigasyon ng pulisya. Malinaw ang kapabayaan ng driver ng truck, ngunit kinilala rin ang bahagyang kapabayaan ng biktima na lasing na naglalakad sa madilim na kalsada sa gabi. Ang kaso ay itinuring na reckless imprudence resulting in homicide at ang driver ay sumailalim sa summary procedure. Tahimik na idinaos ni Maria ang libing at sinimulan ang proseso ng pag-claim ng insurance. Ang 2 kumpanya ng insurance ay parehong nagbayad ng walang gaanong pag-aalinlangan. Ang kabuuang halaga ay 6,000,000 piso. Kahit pagkatapos ng libing, ipinagpatuloy ni Maria ang pagtitinda sa kanyang karinderya.
Nagbulungan ang mga kapitbahay na hindi man lang niya ipinapakita ang kanyang kalungkutan, ngunit tiningnan nila siya ng may simpatya sa pag-aakalang kailangan niyang ipagpatuloy ang pagtitinda para mabuhay. Tila walang nagbago sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Pumupunta siya sa palengke sa umaga para mamili ng mga sangkap, nagluluto ng mga ulam at umuuwi sa gabi. Ganoon ang takbo ng kanyang buhay. Ngunit may isang katotohanan na walang sino man sa mga residente ng apartment ang nakapansin. Pagkatapos matanggap ni Maria ang insurance money, pumunta siya sa isang kalapit na real estate office at nagsimulang maghanap ng ari-arian. Gusto kong makakita ng mas malaking bahay. Mas maganda kung sa bandang Novaliches. Naalala ng ahente ng real estate ang katotohanan ito nang maglaon. Nangyari ito wala pang 2 buwan matapos pumanaw ang kanyang asawa. Noong tagsibol ng 1993, lumipat si Maria sa isang bagong tayong condominium sa Novaliches, Quezon City. Ang unit ay isang 3-bedroom flat. Ginamit niya ang insurance money mula sa pagkamatay ng kanyang unang asawa para upahan ang lugar na ito. Sa mga panahong iyon, nasa kasagsagan ng development boom ang Novaliches at ang mga bagong condominium complex ay dinadagsa ng mga batang mag-asawa at mga bagong kasal. Tahimik na nakihalo si Maria sa daloy ng mga taong ito. Mga 3 buwan matapos siyang lumipat, noong Hunyo 1993, isang lalaki ang lumitaw sa buhay ni Maria. Si Roberto Santos, isinilang noong 1950, 13 taong gulang noon. Isa siyang lalaking mula sa lungsod ng Malolos, Bulacan, na nagmamay-ari ng isang hardware store at hiwalay sa asawa. Kung paano sila nagkakilala ay hindi naging malinaw kahit sa kasagsagan ng investigasyon. Sinabi ni Maria na ipinakilala sila ng isang kaibigan, ngunit ang dating asawa ni Roberto ay nagpatotoo na hindi niya kilala kung sino ang kaibigang iyon. 4 na buwan lamang matapos silang magkakilala, nag-file sila ng marriage license noong Oktubre 1993. Walang naganap na kasal. Nang mabalitaan ng kaisa-isang anak na babae ni Roberto ang muling pag-aasawa ng kanyang ama na isumite na ang kanilang marriage certificate, nang maglaon, sinabi ng anak sa mga investigador na hindi niya direktang narinig mula sa kanyang ama na magpapakasal ito at nalaman lamang niya ito nang kumuha siya ng kopya ng kanilang family registry. Pagkatapos ng kasal, isinara ni Roberto ang kanyang hardware store sa Malolos at lumipat sa Novaliches. Nagsimula silang manirahan nang magkasama sa condominium ni Maria. Ang pinagbentahan ng hardware store at ang kanyang mga naipon ay pinagsama at sa panlabas na anyo, ang kanilang buhay ay tila napaka-stable. Nag-iwan si Roberto ng isang tahimik at seryosong impresyon sa mga kapitbahay. Ang kanyang araw-araw na gawain ay ang maglakad-lakad sa paligid ng kondominium tuwing umaga at bumati ng maikli sa guwardiya. Gayunpaman, di nagtagal pagkatapos ng kasal, muling nakipag-ugnayan si Maria sa isang ahente ng insurance. Sa pagkakataong ito, isang ahente mula sa Cardinal Life Insurance. Ang insurance na kinuha sa pangalan ni Roberto ay isang whole life policy na magbabayad ng 3,000 piso sa pagkamatay at ang benepisyaryo ay ang asawang si Maria. Nang maglaon, sinabi ng ahente sa mga investigador na si Maria mismo ang tumawag sa kanya at nagtanong tungkol sa produkto. Sinabi raw niya na gusto niyang kumuha para sa kalusugan ng kanyang asawa. Ang petsa ng kontrata ay Marso 1994. Ang tag-init ng 1994 ay isang record-breaking na init. Patuloy ang mga babala ng mataas na temperatura sa buong bansa at ang itaas na bahagi ng Angat River na dumadaloy sa Bulacan ay dinagsa ng mga taong naghahanap ng pampalamig. Isang weekend sa huling bahagi ng Hulyo, si Roberto ay nagpunta sa pampang ng Angat River kasama ang 2 kaibigan para magtampisaw. Hindi sumama si Maria. Ang dahilan daw ay masama ang kanyang pakiramdam. Bandang hapon, habang nasa ilog, biglang nawalan ng lakas si Roberto at nagsimulang lumubog. Agad na tumalon ang 2 kasamang kaibigan, ngunit huli na ang lahat. Nang makuha si Roberto mula sa tubig, wala na siyang malay at idineklarang patay na nang dumating ang mga emergency responder.
Ang opisyal na sanhi ng kamatayan ay asphyxia due to drowning. Sa resulta ng autopsy, nakita ang kaunting antas ng alak sa kanyang katawan at ang pamumulikat ng binti ay nakasaad bilang isang karagdagang salik sa sanhi ng pagkamatay. Isa sa mga kasamang kaibigan ang nagpatotoo na si Roberto ay karaniwang magaling lumangoy. Natuto raw siyang lumangoy noong bata pa at hindi isang taong takot sa tubig. Gayunpaman, tinapos ng pulisya ang kaso bilang isang aksidente. Ang mga kaso ng pagkalunod sa ilog ay umabot sa 12 kaso sa buong bansa sa tag-init na iyon lamang at walang dahilan upang pagdudahan ang partikular na insidenteng ito. Si Maria, na nakatanggap ng tawag at sumugod sa lugar, ay napahagulgol doon. Naaalala ng lahat ng nakasaksi ang kanyang kaawa-awang itsura. Ang 20,000 pisong insurance money ay naideposito sa account ni Maria noong Oktubre 1994, mahigit 2 buwan pagkatapos makumpirma ang pagkamatay. Ang pagsusuri ng kumpanya ng insurance ay dumaan sa isang panloob na pag-aaral dahil sa pagkamatay na naganap 4 na buwan lamang pagkatapos kumuha ng policy. Ngunit ito ay isang malinaw na aksidente sa pagkalunod at ang resulta ng autopsy ay walang nakitang anumang abnormal. Walang basehan upang tanggihan ang pagbabayad. Ang insurance money ay ibinayad ayon sa plano. Sinubukan ng anak na babae ni Roberto na kontakin si Maria pagkamatay ng kanyang ama, ngunit hindi niya ito makontak. Pinutol ni Maria ang lahat ng komunikasyon sa pamilya ni Roberto pagkatapos ng libing. Walang kaalam-alam ang anak na babae kung saan napunta ang pinagbentahan ng hardware store mula sa mga ari-arian ng kanyang ama. Nang magsimula ang investigasyon, saka lamang niya nasuri ang bank history ng kanyang ama at natuklasan na sa loob ng 1 taon ng kanilang pagsasama, ang malaking bahagi ng mga naipon ay inilipat sa isang account na nakapangalan kay Maria. Matapos pumanaw ang kanyang pangalawang asawa, bumalik muli si Maria sa kanyang ordinaryong buhay. Isinara na niya ang kanyang karinderya at wala ng partikular na trabaho, nananatili lamang sa kondominium. Naalala siya ng mga kapitbahay bilang isang babaeng kapuspalad na 2 beses nawalan ng asawa. Kahit na matapos pumanaw ang kanyang pangalawang asawa, hindi gaanong nagbago ang kanyang ekspresyon. Inakala ng lahat na siya ay isang taong tahimik na dinadala ang kanyang kalungkutan. Walang sino man ang nakaalam ang katotohanang nagsimula na siyang maghanap ng kanyang ikatlong asawa. Noong taglamig ng 1995, isang hindi kilalang lalaki ang muling nagsimulang bumisita sa kondominium ni Maria sa Novaliches. Si Benigno Garcia, isinilang noong 1953, 40 taong gulang noon, mula siya sa San Fernando, Pampanga, at nagtatrabaho bilang isang sales representative sa isang katamtamang laking printing company. Nagkaroon siya ng isang anak na lalaki sa kanyang unang kasal, ngunit pagkatapos ng diborsyo, ang kustudiya ay napunta sa kanyang dating asawa. Si Benigno ay namumuhay mag-isa at hindi mayaman, ngunit wala siyang utang, isang ordinaryong lalaki sa katanghalian ng kanyang buhay. Ayon kay Maria, una silang nagkakilala sa isang pagtitipon ng mga residente sa komunidad. Sa panahong iyon, sa buong lugar ng Novaliches, aktibo ang iba't ibang mga club at social gathering para sa mga bagong lipat na residente at hindi na rin kataka-taka para sa mga single na nasa katanghalian ng kanilang buhay na makahanap ng bagong kakilala sa mga ganoong lugar. Di nagtagal matapos makilala si Maria, sinabi ni Benigno sa isang kaibigan na natagpuan na niya ang kanyang the one. Mabait daw ang impresyon niya at tila marunong sa gawaing bahay. Nag-file sila ng marriage license noong tagsibol ng 1996. Muli, walang naganap na kasal. Nalaman ng anak ni Benigno ang muling pag-aasawa ng kanyang ama sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono pag-uwi niya mula sa paaralan. Sa maikling pag-uusap, sinabi ng kanyang ama, "Mag-iingat ka," at ibinaba ang telepono. Hindi kailanman nakilala ng anak ang kanyang bagong ina. Pagkatapos ng kasal, muling nagmamadaling inasikaso ni Maria ang mga papeles para sa insurance. Ngunit sa pagkakataong ito, medyo iba ang paraan. Sa nakaraang 2 pagkakataon,
Kumuha siya ng produkto mula sa iisang kumpanya ng insurance sa pamamagitan ng isang ahente, ngunit sa pagkakataong ito, nakipagkontrata siya sa dalawang magkaibang kumpanya. Isang life insurance at isang variable universal life insurance. Ang produkto ng kumpanya D ay may death benefit na 11,000 piso. Ang produkto naman ng kumpanya E ay magbabayad ng 3,000 piso sa pagkamatay. Kung pagsasamahin, aabot ito sa maximum na 5,000 piso. Ang benepisyaryo sa parehong kaso ay ang asawang si Maria Cruz. Ang petsa ng kontrata ay Mayo at Hulyo 1996. Ayon sa pagkakabanggit, ang dalawang kumpanya ng insurance ay walang kaalam-alam sa kontrata ng isa't isa. Sa panahong iyon, wala pang sistema kung saan ang mga kumpanya ng insurance ay nagbabahagi ng impormasyon ng kontrata sa real time. Bawat kumpanya ay hiwalay na namamahala ng kanilang sariling impormasyon ng customer at walang institutional na paraan upang maiwasan ang isang tao na kumuha ng maramihang insurance mula sa iba't ibang kumpanya. Ang taong 1997 ay ang taon kung kailan ang ekonomiya ng Asya ay nasa bingit ng pagkawasak dahil sa Asian financial crisis. Habang lumalalim ang krisis, maraming malalaking kumpanya ang sunod-sunod na bumagsak at ang buong lipunan ay nabalot ng mabigat na atmosfera. Ang kumpanya ng printing press kung saan nagtatrabaho si Benigno bilang sales representative ay lubhang nabawasan ang mga order at hindi mapakali ang mga empleyado. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga at mas maraming araw siyang kasama ni Maria sa hapunan. Sa mga panahong iyon, naaalala ng isa sa mga residente ng parehong kondominium na madalas niyang makasalubong si Benigno sa elevator. Mukhang maganda ang kutis ninyo ngayon. May ginagawa ba kayong pangangalaga sa kalusugan? Nang tanungin niya ito, ngumiti si Benigno at sumagot, "Oo, pinapainom ako ng asawa ko ng mga bitamina at pampalakas." Walang sino man ang nakaisip noon na ang mga salitang iyon ay magkakaroon ng ibang kahulugan sa hinaharap na investigasyon. Noong Nobyembre 1997, natagpo ang patay si Benigno sa kanilang silid tulugan. Nang hindi pa bumabangon ang kanyang asawa kinaumagahan, tumawag si Maria ng tulong at ang mga responding emergency personnel ang nakakumpirma na siya ay nakahiga sa kama at wala ng buhay. Siya ay katunta 4 taong gulang, walang mga panlabas na sugat at wala ring malubhang sakit. Sa resulta ng autopsy, ang sanhi ng kamatayan ay acute myocardial infarction o atake sa puso. Ang atake sa puso sa edad na 44 ay hindi naman talaga pambihira. Sa panahong iyon, dahil sa matinding stress at pagod mula sa krisis pang-ekonomiya, bigla ang dumarami ang mga lalaking nasa katanghalian ng kanilang buhay na bumabagsak at ang death from overwork ay isang malaking isyung panlipunan. Tinapos ng pulisya ang kaso bilang walang kahina-hinalang pangyayari. Muli, tahimik na idinaos ni Maria ang libing. Huli nang natanggap ng dating asawa at anak ni Benigno ang balita at pagdating nila sa punerarya, tapos na ang cremation. Hindi na nakita ng anak ang mukha ng kanyang ama sa huling pagkakataon. Ang mga claim form para sa insurance ay isinumite sa parehong kumpanya ng insurance sa loob ng 10 araw mula nang makumpirma ang pagkamatay. Habang sinusuri ng isang examiner sa D-Life Insurance ang mga dokumento, bigla siyang natigilan nang makita ang pangalan ng benepisyaryo, Maria Cruz. Isang pamilyar na pangalan. Sinuri niya ang mga internal records, ngunit sa database ng kanilang kumpanya, walang record ng benepisyaryo na may ganoong pangalan. Hindi maaaring suriin ang mga record ng ibang kumpanya. Isinara ng examiner ang folder at tinatakan ang approval para sa pagbabayad. Gayunpaman, 1 linggo pagkatapos noon, ang mga claim documents mula sa E-Variable Insurance ay nagkataong napunta sa mesa ng head ng Claims Division ng D-Life Insurance. Ang dalawang kumpanya ay may opisina sa magkaibang palapag ng parehong gusali at nagbabahagi ng iisang external legal counsel. Sa opisina ng abogado, ang mga claim documents mula sa dalawang kumpanya ay napagsabay sa iisang mesa sa iisang araw. Parehong benepisyaryo, parehong insured, parehong petsa ng pagkamatay,
Tinitigan ng abogado ang dalawang dokumento na magkatabi at kinuha ang telepono. Ang tinawagan ng abogado ay ang head ng Claims Division ng D-Life Insurance, parehong benepisyaryo, parehong insured, parehong petsa ng pagkamatay. Ang sinasabi ng dalawang dokumento ay iisa lamang. Isang babaeng nagngangalang Maria Cruz ang sabay na nag-claim sa dalawang kumpanya ng insurance para sa pagkamatay ng iisang asawa. Ang pagkakaroon ng multiple policies ay hindi labag sa batas. Ngunit pagkatapos matanggap ang mga dokumento, nagpasya ang division head na gawin ang isa pang hakbang. Hiniling niya sa internal na insurance fraud investigation team ng kumpanya na magsagawa ng isang panloob na pagsusuri. Noong unang bahagi ng Disyembre 1997, sinimulang suriin ng dalawang miyembro ng investigation team ng kumpanya ng insurance ang mga claim documents ni Maria. Sa simula, ang layunin ay simpleng kumpirmahin ang duplicate claim. Ngunit habang mas malalim nilang sinusuri ang mga dokumento, isang tanong ang lumitaw. Hindi kaya nakapag-claim na ng insurance ang babaeng ito dati? Walang record sa kanilang database. Ngunit alam ng investigation team ang mga paraan upang di-opisyal na suriin ang mga record ng ibang kumpanya sa pamamagitan ng mga external na koneksyon. Sa industriya ng insurance noon, wala pang formal na network, ngunit mayroong mga di-formal na koneksyon para sa pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng mga claims personnel. Pagkalipas ng 10 araw, nakumpirma ng investigation team ang mga record mula sa Pilipinas Life Insurance at Asia General Insurance. Taong 1991, Jose Reyes, namatay dahil sa aksidente sa sasakyan. Benepisyaryo, Maria Cruz, bayad na. Taong 1994, Roberto Santos, namatay dahil sa pagkalunod. Benepisyaryo, Maria Cruz, bayad na. At taong 1997, Benigno Garcia, namatay dahil sa atake sa puso. Benepisyaryo, Maria Cruz, kasalukuyang pinoproseso. Inilatag ng miyembro ng investigation team ang tatlong record, isinulat ang mga detalye at tahimik na tumayo. Sa loob lamang ng 6 na taon, 3 asawa ang namatay at sa lahat ng 3 pagkakataon, iisa lamang ang benepisyaryo. Ang mga sanhi ng kamatayan, aksidente sa sasakyan, pagkalunod at atake sa puso ay pawang magkakaiba. Tinapos na ng pulisya ang lahat ng 3 kaso bilang walang kahina-hinalang pangyayari. Sa halip na gumawa ng sariling conclusion, nagpasya ang investigation team na ayusin ang mga materyales na ito at isumite sa Anti-Insurance Fraud Division ng Philippine National Police, PNP. Ang mga dokumento ay dinala sa PNP noong Enero 1998. Ito ay sa panahon kung kailan lumalala ang krisis pang-ekonomiya pagkatapos ng boom at ang buong lipunan ay nasa kaguluhan. Ang itinalagang investigador, si Police Captain De Leon, ay hindi agad kumilos matapos matanggap at suriin ang mga dokumento. Bagamat kahina-hinala ang mga materyales, lahat ng 3 pagkamatay ay mga kasong isinara na ng pulisya. Kailangan ng bagong ebidensya upang muling buksan ang investigasyon. Sinimulan ni De Leon sa muling pagbabasa ng mga tala ng investigasyon ng 3 kaso. Unang kaso, ang tala ng aksidente sa sasakyan ni Jose Reyes noong 1991 ay simple. Salaysay ng driver ng truck, sketch ng lugar ng krimen, death certificate, isang sitwasyon kung saan ang isang lasing na biktima ay sinubukang tumawid sa isang national highway sa gabi at naaksidente, tila walang dapat pagdudahan. Ngunit natigilan si De Leon sa isang partikular na item. Mayroong tala na sabay siyang kumuha ng 2 insurance 3 buwan lamang bago ang kanyang pagkamatay, ngunit hindi ito binigyan ng espesyal na pansin ng investigador noon. Ikalawang kaso, ang tala ng pagkalunod ni Roberto Santos noong 1994 ay naglalaman ng salaysay ng 2 kasama. Pareho nilang direktang nasaksihan ang aksidente at magkatugma ang kanilang mga salaysay. Ngunit ginuhitan ni De Leon ang isang pangungusap sa salaysay ng isang kasama. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit hindi sumama ang kanyang asawang si Maria sa araw na iyon ay dahil masama ang kanyang pakiramdam. Sa unang aksidente,
wala rin si Maria sa lugar ng pinangyarihan. Sa parehong pagkakataon, wala siya sa tabi ng kanyang asawa sa sandali ng kanilang pagkamatay. Ikatlong kaso, ang tala ng atake sa puso ni Benigno Garcia noong 1997 ang pinakasimple sa lahat. Namatay sa bahay, walang panlabas na pinsala, resulta ng autopsy ay atake sa puso. Ang nag-report, si Maria, ay nagsabi na nang hindi pa bumabangon ang kanyang asawa kinaumagahan, sinuri niya ito at natagpuang patay na. Muling kinuha ni De Leon ang ulat ng autopsy. Ang nakasaad na sanhi ng kamatayan ay atake sa puso. Ngunit sa ibabang bahagi ng ulat, may isang pangungusap na nakasulat sa maliliit na letra at nakapaloob sa panaklong. Hindi maaaring isantabi ang posibilidad ng pagkalason, nangangailangan ng karagdagang detalyadong pagsusuri. Isinara ng investigador noon ang kaso nang hindi binibigyan ng espesyal na atensyon ang pangungusap na ito. Isinara ni De Leon ang file at nag-ulat sa kanyang hepe. Ang nilalaman ng ulat ay, kapag pinagdugtong-dugtong ang mga kaso, mahirap itong ituring na simpleng pagkakataon lamang. Nakinig ang hepe sa ulat at nanahimik sandali. Pagkatapos ay muli niyang sinuri ang pangungusap na iyon sa ulat ng autopsy ng ikatlong kaso at sinabing, ipadala mo sa PNP Crime Laboratory para sa detalyadong pagsusuri sa Pilipinas. Karaniwang agad na sinusunog, cremate, ang mga labi. Ngunit sa kabutihang palad dahil ito ay isang biglaang pagkamatay, ang medical examiner ay nag-ingat ng ilang sample ng dugo at tissue ng organ at inilagay sa freezer para sa posibleng pangangailangan. Noong Marso 1998, isang search warrant ang inilabas at ang mga nakaimbak na sample ay ipinadala sa crime lab. Sa mga panahong iyon, umalis na si Maria sa kanyang kondominium sa Novaliches at lumipat na ng tirahan. Ang kanyang bagong address ay kailangang tukuyin ng investigation team. Inabot ng 2 buwan bago lumabas ang resulta ng detalyadong pagsusuri mula sa crime lab. Noong Mayo 1998, dumating ang ulat ng pagsusuri sa harap ni De Leon. Matapos basahin ang unang pahina, kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang hepe. Ang kanyang boses ay mababa at maikli. Lumabas na po. May nakitang lason. Ang ulat ng crime lab ay isang dokumentong may 12 pahina. Dahan-dahang binuklat ni De Leon ang mga pahinang puno ng mga teknikal na termino. Ang pinakamahalagang bahagi ay nasa ikatlong pahina. Natagpuan ang mga bakas ng aconitin sa mga tissue sample ni Benigno Garcia. Ang aconitin ay isang natural na makamandag na lason na nakukuha mula sa halamang Torikabuto, aconitum, isang halamang matagal nang kilala sa Asya. Kahit sa napakaliit na dosis, kaya nitong paralisahin ang paggana ng puso at ang mga sintomas nito ay halos kapareho ng sa isang biglaang atake sa puso. Ang dahilan kung bakit hindi ito natagpuan sa autopsy noong 1997 ay dahil ang aconitin ay mabilis na natutunaw sa loob ng katawan. Ang katotohanang may natagpuang bakas nito mula sa malalim na bahagi ng tissue kahit na kalahating taon na ang lumipas ay isang pambihirang resulta. Nagdagdag pa ng isang pangungusap ang crime lab sa dulo ng ulat. Ang posibilidad ng natural na pagkamatay ay mababa, malakas na nagpapahiwatig ng posibilidad ng panlabas na paglalagay. Agad na sinimulan ng investigation team ang isang full-scale na surveillance kay Maria. Una, sinubaybayan nila ang kanyang mga galaw. Ang bagong address kung saan siya lumipat matapos umalis sa Novaliches ay isang mamahaling kondominium sa Makati. Ang paunang bayad ay humigit kumulang 500,000 piso. Kung pagsasamahin ang kabuuang halaga ng 3 insurance at ang perang inilipat mula sa account ng kanyang pangalawang asawa, sapat na ito para bayaran ang halagang iyon. Sa halip na agad na ipatawag si Maria, nagpasya ang team na unahin ang pag-iimbestiga sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ito ay upang maiwasan ang posibilidad na itago niya ang ebidensya kung mararamdaman niyang iniimbestigahan siya. Ang unang kinontak ay ang pamilya ni Maria. Ang kanyang mga magulang ay matatanda na at hindi gaanong alam ang tungkol sa buhay ng kanilang anak. Mayroon siyang isang kapatid na lalaki, ngunit sa pamamagitan lamang ng mga investigador niya, nalaman na ang kanyang kapatid na babae
ay nawalan na ng 3 asawa. Hindi man lang niya alam ang tungkol sa pangalawa at pangatlong kasal nito. Sinabi ng kapatid na, mula pagkabata, hindi talaga ipinapakita ng kapatid ko ang kanyang tunay na nararamdaman. Sunod na pinuntahan ng investigation team ang kapatid na lalaki ng unang asawa, si Jose Reyes. Sinabi ng kapatid ni Jose na nawalan na sila ng komunikasyon kay Maria matapos mamatay ang kanyang kapatid. Wala siyang alam tungkol sa insurance money at hindi kailanman nagduda dahil itinuring ng pulisya ang insidente bilang isang simpleng aksidente. Ngunit nang tanungin ng mga investigador ang tungkol sa kalagayan ni Jose ilang buwan bago siya mamatay, may isang kuwento siyang ibinahagi. Tumawag siya sa akin mga 2 buwan bago ang aksidente at sinabing kakaiba raw ang pakiramdam ng katawan niya. Kahit na matulog at magising, hindi nawawala ang pagod niya at paminsan-minsan ay malakas ang kabog ng dibdib niya. Inakala niya noon na dahil lang iyon sa sobrang pagod, ngunit nang maglaon, sinabi raw ni Jose na patuloy ang mga sintomas. Itinala ng investigation team ang salaysay na ito. Kasama sa mga side effect ng aconitin ang talamak na pagkapagod, palpitations at pamumulikat ng kalamnan. Ito ang mga sintomas na lumilitaw kapag paunti-unting ipinapainom ang lason sa loob ng mahabang panahon. Ang sanhi ng pagkamatay ni Jose ay aksidente sa sasakyan, ngunit lumitaw ang posibilidad na ang dahilan kung bakit siya pagewang-gewang na naglalakad sa National Highway sa gabing iyon ay hindi lamang dahil sa kalasingan, ngunit na-cremate na ang kanyang labi at imposible nang magsagawa ng karagdagang pagsusuri. Pangatlo, muling sinuri ng investigation team ang kaso ng pagkalunod ng pangalawang asawa, si Roberto Santos. Muli nilang ipinatawag ang 2 kaibigang kasama niya noon at kinuha ang kanilang salaysay. Sa pagkakataong ito, iba na ang mga tanong na ibinato sa kanila. Itinanong nila ng detalyado kung ano ang kalagayan ni Roberto bago siya pumasok sa ilog, kung ano ang kanyang kinain at kung mayroon bang anumang kakaibang napansin. Sumagot ang isa sa mga kaibigan na kumain sila ng mga dalang pagkain pagdating nila sa Pampang. Ito ay isang baon na inihanda ni Maria. Si Roberto lamang ang kumain nito, habang ang 2 kaibigan ay kumain ng sarili nilang binili. Pumasok si Roberto sa ilog mga 1 oras matapos kainin ang baon na iyon, ang baon na inihanda mismo ni Maria at ibinigay lamang sa kanyang asawa. Sinimulang buuin muli ng investigation team ang senaryo batay sa impormasyong ito. Kung ihahalo ang aconitin sa pagkain, maaaring lumitaw ang paghina ng paggana ng puso at kalamnan sa loob ng 30 minuto hanggang 2 oras pagkatapos itong kainin. Ang isang taong magaling lumangoy ay biglang nawalan ng lakas sa tubig. Ang katotohanang nakasaad ang pamumulikat ng binti bilang isang karagdagang salik sa sanhi ng kamatayan ay nabigyan ng ibang kahulugan. Ang labi ni Roberto ay na-cremate na rin at 4 na taon na ang lumipas mula nang siya ay mamatay. Sinabi ng crime lab na imposible nang magsagawa ng pagsusuri. Patuloy na tahimik na sinubaybayan ng investigation team ang pang-araw-araw na buhay ni Maria. Ang kanyang buhay sa kondominium sa Makati ay tila payapa. Wala siyang partikular na trabaho at sa araw ay pumupunta siya sa kalapit na supermarket o naglalakad-lakad sa paligid. Ngunit habang sinusubaybayan ng team ang kanyang mga galaw, isang partikular na pangyayari ang kanilang napansin. Regular na bumibisita si Maria sa isang Chinese herbal pharmacy sa labas ng syudad. 2 hanggang 3 beses sa isang buwan, nananatili siya roon ng 10 minuto hanggang kalahating oras. Lihim na kinausap ng investigation team ang may-ari ng botika. Sinabi ng may-ari na matagal ng suki si Maria. Nang tanungin kung ano ang karaniwan niyang binibili, nag-atubili sandali ang may-ari at dahan-dahang sumagot. Madalas siyang bumibili ng ugat ng torikabuto. Ang isang pangungusap na iyon mula sa may-ari ng Chinese herbal pharmacy ang tuluyang nagpabago sa direksyon ng imbestigasyon. Nakuha ni Captain De Leon mula sa may-ari ang mga tala ng pagbili ni Maria. Ito ay mga di-opisyal na tala ng transaksyon na nakatago bilang mga resibo at sulat kamay na memo, ngunit nakasaad dito ang petsa at dami.
Ang pinakamatandang tala ay noong Mayo 1991, 2 buwan bago kumuha ng insurance ang unang asawa niyang si Jose at 5 buwan bago ito mamatay. Ang mga sumunod na tala ay nagpatuloy noong 1993, 1994 at pagkatapos ay 1996 at 1997. Isang kasaysayan ng pagbili na eksaktong tumutugma sa panahon ng 3 kasal at 3 pagkamatay. Ang ugat ng Torikabuto, na kilala bilang Fuzi sa tradisyonal na gamot, ay ginagamit kung minsan para sa paggamot ng arthritis at pananakit ng nerbiyos. Maaari itong bilhin ng sinuman sa mga herbal pharmacy at walang espesyal na regulasyon para sa maliliit na dami. Ngunit ang nakamamatay na dosis ng aconitin para sa isang matanda ay 2 miligramo lamang. Kahit na hindi pa naproseso ang ugat, posible nang makakuha ng sapat na nakamamatay na dosis. Noong Hunyo 1998, unang ipinatawag ng investigation team si Maria para sa isang voluntary appearance o kusang loob na pagtatanong. Nang maghintay si De Leon at isa pang investigador sa harap ng kondominium sa Makati, nagkasalubong sila ni Maria na pauwi mula sa pamimili. Kahit na sinabi ni De Leon na may ilang bagay silang gustong kumpirmahin, hindi nagbago ang ekspresyon ni Maria. Sige, sabi lamang niya. Ibinaba ang kanyang mga pinamili at sumakay sa kotse. Sa interogasyon, kalmado pa rin si Maria. Hindi nanginginig ang kanyang boses at maikli ang kanyang mga sagot. Nang tanungin tungkol sa pagkamatay ng kanyang 3 asawa, sumagot siya na lahat iyon ay aksidente o sakit at wala siyang magagawa. Tungkol sa pagkuha ng insurance, sinabi niya na ito ay para lamang maging handa sakaling may mangyari dahil mapanganib ang trabaho ng kanyang mga asawa. Ang una mong asawa ay isang arawang manggagawa, ngunit ang pangalawa at pangatlo ay hindi, tama? Sa puna ng investigador, nanahimik siya sandali at pagkatapos ay sumagot. Sa panahon ngayon, sino ba ang nabubuhay nang walang kahit isang insurance? Nang ipakita ang mga tala ng pagbili ng herbal na gamot sa unang pagkakataon ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Maria, ngunit ang kanyang sagot ay tila nakahanda na. Masama ang tuhod ko kaya matagal na akong bumibili at naglalaga ng herbal na gamot. Narinig ko na mabisa raw ang Torikabuto para sa rayuma. Sa tanong kung pinainom niya ba ang kanyang mga asawa, sumagot siya, magkasama kami sa iisang bahay. Natural lang na kung minsan ay sabay kaming umiinom, di ba? Sa tanong kung alam ba niya ang lason nito, sumagot siya, lahat naman yata ng gamot ay ganoon, di ba? Alam naman ng lahat na matapang ang mga herbal na gamot, hindi ba? Pinauwi ni De Leon si Maria matapos ang interogasyon. Hindi pa ito ang yugto para humiling ng warrant of arrest. Bagamat may katotohanan na may nakitang aconitin sa labi ng ikatlong asawa, walang pisikal na ebidensya na si Maria ang direktang nagbigay nito. Ang pagbili ay circumstantial evidence lamang at may puwang pa rin para sa interpretasyon na ito ay para sa kanyang sariling gamit tulad ng sinabi niya. Nagpasya ang piskal na mahirap magsampa ng kaso sa yugtong iyon. Kailangan pang mangalap ng mas maraming ebidensya ang investigation team. Ang una at pangalawang asawa ay na-cremate na at imposible nang makakuha ng pisikal na ebidensya. Sa huli, ang tanging direktang mapapatunayan na nalason ay ang ikatlong asawa, si Benigno Garcia. Nagbago ng direksyon ang team at nagsimulang maghukay ng mas malalim sa nakaraan ni Maria. Sinubaybayan nila ang kanyang buhay noong siya ay nasa edad 20, bago pa ang 3 kasal. Sa prosesong ito, isang katotohanan ang lumabas. May nakaraan si Maria na nakipag-live-in sa isang lalaki bago ang kanyang 3 opisyal na kasal. Ito ay sa pagitan ng 1988 at 1990 noong nakatira pa siya sa Tondo. Ang pangalan ng kanyang live-in partner ay Manuel. Siya ay 25 taong gulang noon at may-ari ng isang maliit na auto repair shop. Tumagal ng halos 1 taon at kalahati ang kanilang relasyon. Ang dahilan ng paghihiwalay ay nang biglang magkaroon ng problema sa puso si Manuel noong tagsibol ng 1990 at naospital. Matapos ang 2 buwang pagpapagamot, nakalabas si Manuel at ang kanilang pagsasama ni Maria ay natural na nagwakas. Hinanap ni De Leon si Manuel. Hindi na siya nakatira sa Tondo at matapos ang masusing paghahanap,
natagpuan siyang nagpapatakbo ng isang maliit na laundry shop sa Yokohama, isang lugar sa Maynila. Nang personal siyang puntahan ni De Leon, isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad 40 ang humarap sa kanya. Nang marinig ang pangalang Maria Cruz, isang komplikadong ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Matagal na pong pangalan yan, isang pangalan na sinusubukan ko ng kalimutan, sabi niya. Nang tanungin ni De Leon ang tungkol sa kanyang pagkakaospital noong 1990, tumingin si Manuel sa labas ng bintana at dahan-dahang nagsalita. Noon, sinabi ng doktor sa ospital na kakaiba raw. Wala naman daw ako sa edad na magkakaproblema sa puso at walang malinaw na dahilan, pero ang mga sintomas ko raw ay parang sa nalason. Ngunit noong panahong iyon, hindi matukoy ang sanhi at nakalabas siya ng ospital. Mula nang maghiwalay kami, hindi na kailanman sumumpong ang problema ko sa puso, sabi niya. Kahit isang beses, idinagdag pa niya. Ang salaysay ni Manuel Gonzales ay naging isang mahalagang turning point para sa investigation team. Hindi siya isang opisyal na biktima. Hindi siya namatay. At hindi rin medikal na nakumpirma ang pagkalason noon. Ngunit ang katotohanang nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na problema sa puso noong kasama niya si Maria at hindi na ito naulit kahit isang beses matapos silang maghiwalay ay eksaktong tumutugma sa senaryong binubuo ng team. Ginawa ni De Leon na isang formal na reference person statement ang salaysay ni Manuel at sinimulan ang proseso para makuha ang mga medical records mula sa ospital kung saan siya na-confine. Bagamat 10 taon na ang lumipas, sinabi ng ospital na nasa loob pa ito ng kanilang retention period at isinumite ang mga dokumento. Dinala ni De Leon ang mga medical records sa crime lab at hiniling na suriin ito. Matapos suriin ang mga tala, naglabas ng opinion paper ang crime lab. Ang mga sintomas ng pasyente noon palpitations, panghihina ng kalamnan, paulit-ulit na pagsusuka, ay klinikal na tugma sa mga sintomas na lumilitaw sa talamak na pagkakalantad sa aconitin. Hindi ito isang tiyak na diagnosis, ngunit ang opinyon ay nagsasabing napakataas ng probabilidad. Dala ang opinion paper na ito, muling bumisita ang investigation team sa piskal. Sa pagkakataong ito, iba na ang reaksyon ng piskal. Ang aconitin na natagpuan sa labi ng ikatlong asawa, ang kasaysayan ng pagbili ng herbal na gamot, ang paulit-ulit na pattern ng 3 kasal at sunod-sunod na pagkamatay, at ang medical records ng live-in partner na may parehong sintomas. Bagamat ang bawat ebidensya ay circumstantial pa rin, kapag pinagsama-sama, iisa lamang ang direksyong itinuturo nito. Inaprubahan ng piskal ang kahilingan para sa warrant of arrest. Ang kaso ay murder. Noong Nobyembre 1998, inaresto si Maria. Nang dumating si De Leon at 2 kasamang investigador sa kondominium sa Makati, nanonood siya ng telebisyon sa sala. Nang ipakita ang warrant of arrest, dahan-dahang tumayo si Maria. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pa rin nagbabago. May kailangan po ba akong ihanda? Tanong niya. Sandali lang po, sabi niya. Pumasok sa silid tulugan, kinuha ang kanyang coat at lumabas. Iyon lang. Si Maria, na dinala sa kulungan, ay kumuha ng sariling abogado, hindi isang de oficio, kundi isang pribadong abogado. Mula sa simula, naging mainit ang sagupaan sa korte. Ang depensa ay naghain ng 2 pangunahing punto bilang kanilang argumento. Una, sa 3 pagkamatay, tanging sa ikatlong asawa lamang aktwal na nakitaan ng lason at walang pisikal na ebidensya sa natitirang 2 kaso. Pangalawa, kahit sa kaso ng ikatlong asawa, walang ebidensya ng mismong akto ng paglalagay ng lason na ginawa ni Maria. Ang argumento nila ay hindi napunan ng prosekusyon ang puwang sa pagitan ng katotohanang may nakitang aconitin at ng katotohanang si Maria ang nagbigay nito. Lumaban ang prosekusyon gamit ang circumstantial evidence. Ang pagiging malapit ng petsa ng pagkuha ng insurance at ng petsa ng pagkamatay, ang paulit-ulit na pattern, ang kasaysayan ng pagbili ng herbal na gamot, ang parehong sintomas ng live-in partner. Bagamat bawat ebidensya ay circumstantial, kung titingnan sa kabuuan, ito ay lumilikha ng isang reasonable doubt. Ayon sa kanila, nagpatuloy ang paglilitis sa loob ng ilang buwan. Habang nagpapatuloy ang paglilitis,
patuloy na kumikilos ang investigation team sa labas ng korte. Sinubaybayan nila ang pinagmulan ni Maria at sa prosesong iyon, natuklasan nila na ang kanyang ina ay matagal na nagtrabaho bilang isang mangunguha ng mga halamang gamot sa bundok. Ang kanyang ina, na mula sa isang malayong baryo sa Benguet, ay nagtatrabaho sa pagkuha at pag-aalaga ng mga halamang gamot at si Maria ay lumaki na pinapanood ang gawaing iyon. Naalala ng isa sa mga matatanda sa baryo. Noong elementarya pa lang ang batang iyan, alam na niya kung aling damo ang may lason at alin ang maaaring kainin. Alam niya ang mga bagay na hindi alam ng mga batang taga-siyudad. Sa huling bahagi ng paglilitis, isang di inaasahang pangyayari ang naganap sa korte. Si Maria mismo ang tumayo sa witness stand. Ito ay kahilingan ng depensa at hindi tumutol ang prosecution. Sa unang pagkakataon, nagsalita ng mahaba si Maria sa witness stand. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng aking 3 asawa. Bumili ako ng torikabuto para sa aking tuhod at hindi ko ito sinadyang ipainom sa kanila. Ang insurance ay para sa paghahanda sa hinaharap at ang mauna nilang pagpanaw ay aking kamalasan. Ang kanyang boses ay hindi nanginig hanggang sa huli. Ngunit, nang magtanong ang piskal sa cross-examination, biglang tumahimik ang buong korte. 3 araw bago mamatay ang iyong 3 asawa, si Benigno Garcia, ano ang niluto mo noong gabing iyon? Hindi sumagot si Maria. Hindi ko na po matandaan, sagot niya. Inulit ng piskal ang parehong tanong. Inulit ni Maria ang parehong sagot. Hindi ko na po matandaan. Hindi na nagtanong sa pangatlong beses ang piskal. Sa halip, nagsumiti siya ng isang dokumento sa hukom. Isang record na 4 na araw bago mamatay si Benigno Garcia, bumili si Maria ng ugat ng torikabuto sa Chinese Herbal Pharmacy. Noong tagsibol ng 1999, idinaos ang pagbasa ng hatol kay Maria Cruz sa Regional Trial Court ng Maynila. Maagang napuno ang mga upuan. Ang mga pamilya ng 3 asawa ay nakaupo sa kani-kanilang puwesto at marami ring mamamahayag. Si Maria ay nakaupo ng tuwid sa puwesto ng akusado, nakatitig siya sa harap hanggang sa basahin ang hatol at ang kanyang ekspresyon ay hindi pa rin mabasa. Sandaling huminto ang hukom bago basahin ang hatol at dahan-dahang nagsalita. Ang kasong ito ay kulang sa direktang ebidensya. Ngunit, ang paulit-ulit na pattern sa loob ng 6 na taon, ang pagkakatuklas ng lason, ang mga sintomas at kalagayan ng pagkamatay ng mga biktima at ang mga kilos ng akusado, kapag pinagsama-sama ay lumilikha ng isang sitwasyon kung saan hindi maaaring isantabi ang isang makatwirang pagdududa. Ang boses ng hukom ay mababa at may pare-parehong bilis. Sa 3 kaso ng pagpatay, tanging ang kaso ng 3 asawa, si Benigno Garcia, ang napatunayang guilty. Ang una at pangalawang asawa ay idineklarang not guilty sa dahilang kulang ang ebidensya na direktang magpapatunay ng pagkalason. Hinatulan si Maria ng 15 taong pagkakakulong para sa pagpatay kay Benigno Garcia. Isang mahinang buntong hininga ang narinig mula sa mga manonood. Ang anak na babae ng pangalawang asawa ay matagal na nakatayo sa pasilyo ng korte matapos ang hatol. Wala siyang sinabing kahit ano. Umapela si Maria. Ipinagpilitan ng depensa ang kanilang argumento na kahit sa kaso ng 3 asawa, walang ebidensya ng mismong akto ng paglalagay ng lason. Umapela rin ang prosekusyon sa bahaging not guilty para sa una at pangalawang asawa. Ang paglilitis sa Court of Appeals ay mas tumagal pa kaysa sa una. 2 beses pang humiling ng karagdagang pagsusuri at muling tumestigo si Manuel bilang saksi. Ngunit, pinanatili rin ng Court of Appeals ang desisyon ng unang hukuman. Guilty sa kaso ng 3 asawa, not guilty sa natitirang 2. Ang sentensya ay nanatiling 15 taong pagkakakulong. Nag-akyat pa si Maria sa Korte Suprema, ngunit ibinasura ng Korte Suprema ang apela. Sa pagtatapos ng taong 2000, naging pinalang hatol. Dinala si Maria sa bilangguan at nagsimulang magsilbi ng kanyang sentensya, kung saan isa lamang sa 3 pagkamatay ang legal na kinilala bilang pagpatay. Si Captain De Leon, na namuno sa investigasyon,
ay nagsabing matagal niyang hindi maalis sa isipan ang kasong ito kahit na matapos ang hatol. Ang katotohanang nanatiling not guilty ang pagkamatay ng una at pangalawang asawa ay patuloy na bumabagabag sa kanya, walang pisikal na ebidensya, at ang mga labi ay hindi na maaaring suriin. Hindi lamang naabot ang pamantayan ng pruweba na hinihingi ng batas. Ngunit kung ano ang tunay na nangyari sa dalawang pagkamatay na naiwan sa labas ng pamantayang iyon ay nanatiling isang tanong na walang sagot kahit na matapos magretiro si De Leon. Nakalaya si Maria noong unang bahagi ng 2010s matapos makumpleto ang kanyang sentensya. Walang nakatalang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan matapos siyang makalaya. Hindi rin kumpirmado kung nagpalit siya ng pangalan, at walang sinuman ang nakakaalam kung saan at paano siya nabubuhay ngayon. Ang anak na lalaki ng ikatlong asawa ay nagsabing matagal bago niya natanggap ang katotohanang pinaslang ang kanyang ama kahit na naging pinal na ang hatol. Ang kanyang ama ay pumanaw wala pang 1 taon matapos mag-asawang muli at hindi kailanman nakilala ng anak ang kanyang bagong ina hanggang sa huli. Nang tanungin kung ano ang pakiramdam niya sa daan pauwi matapos matanggap ang kopya ng hatol, maikli siyang sumagot, "Naglakad lang ako." Sa napakahabang panahon, ang mga tanong na iniwan ng kaso ay hindi naglaho kahit na matapos ang hatol. Pinarurusahan lamang ng batas ang mga napatunayan. Ang mga hindi napatunayan ay inilalagay sa labas ng saklaw ng batas, ang dahilan kung bakit pagewang-gewang na naglakad ang unang asawa sa madilim na national highway, ang sandaling nawalan ng lakas sa tubig ang pangalawang asawa. Kung ang dalawang pagkamatay ba na iyon ay talagang aksidente, ay hindi pa rin opisyal na nasasagot hanggang ngayon. Ang pagdeklara ng korte na not guilty ay hindi nangangahulugang iyon ay aksidente. Ang ibig sabihin nito ay hindi napatunayan. At sa puwang na iyon, naroon pa rin ang pangalan ng dalawang lalaki. Ang kuwentong ito na naganap sa Bulacan at Maynila sa pagitan ng 1991 at 1997 ay naitala sa kasaysayan ng Hudikatura ng Pilipinas bilang isa sa mga unang kaso ng sunod-sunod na insurance murder gamit ang lason. Pagkatapos ng kasong ito, nagmadali ang industriya ng insurance na bumuo ng isang sistema para sa pagbabahagi ng impormasyon ng kontrata sa pagitan ng mga kumpanya at isinama na rin ng mga ahensya ng investigasyon ang pagsusuri kung iisa ba ang benepisyaryo sa mga sunod-sunod na kaso ng pagkamatay bilang isa sa mga unang hakbang sa investigasyon. Ang sistema ay nagbago lamang matapos ang insidente. Gaya ng dati, ang isang piraso ng iyong alaala ang huling susi upang mapanatili ang kanilang mga pangalan na malapit ng makalimutan. Ito ang silid ng mga tala ng kaso. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito.